po, nag-open ako ng pintuan po para sa mga gusto maging vlogger. So, nagkaroon po ng Kalinga Partners. Mga batch 1 kung tawagin, di ba? May mga batch 1. May mga nagpuntahan sa akin dito. Tinanggap po naman po sila. Mga batch 1. Marami yon. Yung iba nga kung saan na po yung iba, di ko na alam. Ganun mga kaibigan. Maraming nagtagumpay po. Maraming naging successful as vlogger. Nagkaroon ng bahay at nagkaroon ng sariling mga sasakyan. Mga kaibigan. Dahil po sa atin, no? Natulungan ko sila. Itong mga vlogger na ito. Mga kaibigan. Pero bakit po ngayon, itong mga vlogger na ito po, pag ako nag-live, sumasabay na sa akin. Wala lang respeto. Ba't kaya ganun sila? Di ba? Dati po lumapit sa akin, walang trabaho, nanlulumo, walang pera, ganyan, nagpatulong sa akin, magkaroon ng channel. Pinopromote ko po sila. Ngayon, lumaki na po ang channel nila. Malaki ng kita. Ngayon po ay sinasabayan ako sa mga live ko. O, inaaway pa nila ako. At ayaw sumunod sa mga guidelines natin. Pag inaway ko naman sila at napupuna, ako lang inaway ng mga supporters nila. Anong nangyari po sa akin mga kaibigan? Ako ba'y nagkamali sa aking ginawa na magkaroon po ng vlogger, Kalingap vlogger? Ito po, check nyo, ako nagkamali. Huwag naman po sanang ganon, mga kaibigan. Di ba? Yung respeto lang, kung alam nila ako binabas sa channel nila, abay, sawayin nila. Binabas ako sa kanilang channel, hinayaan lang na ibas ako. Samantalang, galing sila sa akin lahat. Real talk lang po mga kaibigan, ha? Real talk lang. Dati, puro Kuya Bal, susuportahan kita. Hindi kita iiwan. Respetohin natin si Kuya Bal. Mga ganun ang mga sinasabi nyo. Pero ngayon sabi nga ni Papa, sinasabayan nyo pa siya ngayon sa live. Aba, nakikipagkompetensya pa kayo. Ang kapal. Ang kapal ng mukha nyo. Galit kayo? Magsumbong kayo sa mga supporters nyo. Sumbong kayo, hindi ako natatakot. Ang tunay na sumusuporta, nakakaintindi at ginagamit yung puso. Hahamunin ko kayo. Mag-unsubscribe na kayo sa lahat ng matatapang dito. Manawagan na. Sa lahat ng matatapang dito, mag-unsubscribe kayo. Kung talagang magagaling kayo, wala kayong bahidungis, mga perpekto kayo. Sige nga, mag-unsubscribe kayo kay Birador. Hanapin nyo, Birador. Mag-unsubscribe kayo kay Birador kung talagang matatapang kayo. Hinahamon ka kayo, kaya nyo? Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Sabay-sabay pa kayo sa live Baka pagsabay-sabayin ko pa kayo. Ang kapal. Ayaw ipagtanggol si Kuya Bal sapagkat mababas sila. Kung yung iba ay napahiwalay na lang sa Kalingap, kayo mukhang napahiwalay na yung konsensya nyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga katawan. Aba, ang layo na Ayun, nakikita ko nga yung konsensya nyo, mukhang iniwan na kayo, hindi na siya babalik. Wala kasing forever Ngayon, eto na. Para sa akin hindi naman tayo pinanganak kahapon kung bakit hindi nyo kayang maipagtanggol si Kuya Bal sa mga nambabash. Lagi kong sinasabi na walang perpektong tao sa mundo. Kahit si Kuya Bal o kung sino man sa atin sa Kalingap, nagkakamali din tayo. Sinasadya man or hindi. Pero wag nating kakalimutan yung mga bagay na nagawa ng isang tao sa ating buhay. Ang hirap kasi sa atin, nagko-concentrate kayo dun sa mga nakikita nyong mali, dun sa mga nakikita nyong dungis. Pero ang tanong dito, kayo ba matitino? Kayo ba walang kasalanan? Kayo ba ay walang bahid dungis? Baka naman sa kakapunan nyo, kay Kuya Bal o sa ibang tao ng kanilang kapintasan, ng kanilang pagiging hindi perpekto, baka mas marami ka pang
dumi sa mukha. Baka nga mukha ka pang taong grasa eh. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may kanya-kanyang opinyon. Lahat tayo may kanya-kanya pong ipinaglalaban o prinsipyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin gusto o hindi tayo pabor doon sa nakikita natin sa iba, sa kanyang mga sinasabi o nakikita mo sa kanyang mga galawan, hindi mo na siya irerespeto. Natural lamang na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakamali. May mga masasabi na hindi naman natin gustong sabihin, subalit nasasabi natin. Pero huwag kang manghuhusga. Huwag kang maninira. Huwag kang magagalit doon sa tao na wala namang personal na ginawa sa yung masama. Nakakalungkot lang isipin na yung mga iba, kagaya ng inuulit ko, mga iba sapagkat mayroon din namang matitinupang mga kalingap charity vloggers na may concern kay Kuya Bal. Paano naman yung iba na walang paki? Na kahit nababash na si Kuya Bal sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga live, walang kibo. Sasabihin lamang nila na ayoko kasi ng issue. Talaga ba? Ayaw mo ng issue o ayaw mong mabash din ng mga tagapanood mo? Ayaw mong mabawasan ang mga viewers mo o ayaw mong mabawasan ang iyong mga subscribers. Mas lalong ayaw mong mabawasan yung mga suporta na ibinibigay sa iyo kahit sa pinansyal. Sayang, di ba? Kasi kung kokontra ka sa kanila, dun sa mga nanonood sa iyo, dun sa mga supporters mo, mawawalan ka. Kaya okay lang yun. Nandiyan na yan di ba? Lingap sa mahihirap. Kaya ako sumali dito sa Kalingap sapagkat mayroon akong puso sa pagtulong. Kaya dito kay Kuya Bal, susuportahan ko hanggang sa kahuli-hulihang patak ng aking dugo. Wow! Kasi, sinasabi kasi nila yan dahil noon, maliliit pa yung mga subscriber nila. Noon, wala pa silang kita. Noon, hindi pa sila kilala. Pero nang sila ay magkaroon na ng mga sasakyan, supporters, may allowance na rin, nagkaroon ng bahay, at nakabili ng kung ano-ano pa. Hindi lamang sa Lazada, kung hindi sa iba't ibang mga bagay na nakikita nila sa kalsada. Diba? Bakit nyo nakamit yan? Dahil kay Kuya Bal. Dahil humingi kayo ng tulong, dahil binigyan niya kayo ng opportunity, ng pagkakataon na mapabilang sa Kalingap. Totoo talaga ang kasabihan na kapag hindi mo na kailangan yung taong tumulong sa iyo, baliwala na. Kasi may sarili ka ng community. Kasi may sarili ka ng supporter. So, yung taong tumutulong sa iyo, na kagaya ni Kuya Bal, wala kang pake kahit pulutanin siya. Kahit katay-katayin na siya ng mga supporter mo, wala kang imik. Sarado ang iyong bibig sapagkat duwag ka. Duwag kayo. Wala kayong pakila. Doon naman sa mga viewers, na umukulo ang dugo kay Kuya Bal, it's okay sapagkat kayo yan Yun ang inyong tingin sa kanya. Pero wag nating kakalimutan na wag tayong mag-concentrate doon sa mga bagay na nakikita nating pagkukulang. Sapagkat kahit ikaw man, may pagkukulang ka rin. Baka nga may pagkukulang ka sa pamilya mo Bash ka ng bash sa Kalingap, pero ikaw, wala kang magawang mabuti sa pamilya mo. Ni hindi ka nga nakakapag-provide. Ni sakit ka nga ng ulo sa pamilya nyo. Tapos, pupunahin mo yung ibang tao. Pupunahin mo si Kuya Bal. Dahil lamang may mga hindi ka magandang nakita. Kahit saan ka pumunta, marami kang hindi magandang makikita. Una ka ng puna. Nakalimutan mo na yung mga magagandang bagay na ginawa sa inyo ni Kuya Bal ng Kalingap. Kung bakit nakilala nyo ang Kalingap. It's okay na mag-criticize ka. Pero wag mo namang durugin yung pagkatao ng isang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. At ito ang masakit. Ang hilig-hilig nating silipin yung mga pagkakamali. Ang hilig-hilig nating maghanap ng mga butas. Pero hindi natin nakikita yung mas malaking kabutihan na ginawa ng isang tao. Huwag kayong ganun. Hindi kayo perfect. You are not perfect. Sa konting pagkakamali lamang kinalimutan nyo na lahat yung mas malalaki. Mas maraming mabuting ginawa sa inyo. Umarap kayo rito. Umarap kayo. Doon sa mga ibang Kalingap charity vloggers,
na walang pake. Na kahit maba si Kuya Bal, okay lang. Kasi kumikita na kami. Di ba? Kasi meron na kaming ganito. Kasi meron na akong motor. Meron na akong sasakyan. Meron na akong bahay. Kaya wala na silang pake kay Kuya Bal. Kapag kumontra nga naman sila doon sa mga viewers nila, di nawalan sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Huwag kayong magmamagaling. Huwag nyong sasabihin yung mga bagay na hindi nyo kayang panindigan. Na nasasabi nyo lang nung mga oras na wala kayo at nung kayo ay meron na, wala na rin kayo. Galing, no? Ang galing. Sasabihin ng iba, ng mga viewers, mga supporters na, syempre, mali yung ginagawa eh. Dapat ganito, dapat ganon. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na magbulag-bulagan na lang kayo. Hindi ganon yun. Uulitin ko, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali. Pero pag-aralan natin, natignan din naman sa mga oras na tayo ay nadidisappoint, na makita natin yung magandang bagay naman na ginawa ng isang tao na kagaya ni Kuya Bal sa ating lahat dito sa Kalingap. Diba? Halimbawa, sa relasyon natin sa Diyos, ikaw ba gugustuhin mo na sa lahat ng mga ginawa mo, kamalian sa buhay, sa lahat ng mga kasalanan mo, gusto mo ba na ang makita na lang ni Lord lagi sa iyo yung mga kasalanan mo? Pag nagkataon na puro kasalanan na lang ang makikita sa iyo ni Lord, baka nabubuhay ka pa, sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Naakala mo'y walang kasalanan, walang bahidungis, mga plastic. At alalahanin mo, ang plastic kapag nasunog, mabaho. Ang Panginoon, hindi naman laging tumitingin sa ating mga kasalanan. Mas tinitignan niya pa rin sa atin yung mga bagay na mabubuti sa atin. Yung mga pagkakataon na sa kabila ng ating imperfections, lumalapit tayo sa Kanya. At yun ang nakikita niya na mahalaga sa Kanya. At yun ang nakikita niya na nagiging dahilan kung bakit patuloy at patuloy Kanyang tinatanggap. Kahit tone-toneladang kasalanan na ang pinapasan mo, nakikita niya pa rin yung mabubuti mong ginawa. Yung pagsisikap mo na itama ang mga mali sa buhay mo. Yung pagsunod mo sa Kanya. Yung iyong mga panalangin. Yung paghingi mo sa Kanya ng Kanyang biyaya at pag-ibig para magawa mo ang lahat ng bagay na hindi puro sablay.